Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang ika-4 na pangkat at bago kami magsisimula sa aming diskusyon ay nais ko po ang lahat na maghanda para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dahil tapos na tayo sa panalangin at bago natin sisimulan ang diskusyon, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Isa lang ang iyong gagawin. Hulaan kung ano o kung sino ang ipinakita sa larawan. Una, sino ang nasa larawan? Tama, si Jose Rizal. Pangalawa, tama si Andres Bonifacio. Pangatlo, tama si Melchora Aquino. Pang-apat, tama na rin kayo si Macario Sakay. Panglima, si Manuel L. Quezon. At panghuli, kalikasan o kapaligiran. Dahil tapos na tayo sa ating aktibidad, alam ko na alam niyo na kung ano ang magiging aralin natin. Alamin muna natin kung ano ang mga layunin ng pagkatuto sa araling ito. Una, nagbibigyang kahulugan ang kabayanihan at kapaligiran. Pangalawa, nakapagbibigay interpretasyon sa kahulugan ng kabayanihan at kapaligiran. At ang panghuli ay napapahalagan ang kabayanihan at kapaligiran. So ano nga ba ang bayani para sa inyo? At kung ako lang magsasabi, ang bayani ay yung tinatawag natin na hero. Yung mga taong may kapangyarihan na magligtas sa kapwa. Pero alam niyo ba na may mas malalim pa na pagpapakulugan sa salitang bayani? At yun ang aalamin natin. Ayon kay Jesus Salazar, isang historyador at pangunahing tagapagpalaganap ng pantayong pananaw sa bansa. Ang salitang bayani ay isang nagkukusang makipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. So para kay Jesus Salazar, matatawag ang tao na isang bayani o ang kanyang ginawa o gawain ay isang kabayanihan kapag itay kusang loob na ibinigay, walang hinihingi anumang kapalit. Pinaniniwalaan ng may akda na ang konsepto ng kabayanihan ay nagbabago batay sa panahon at pagtanaw sa sirkumstansya ng taong tumitingin dito. So, ang konsepto ng kabayanihan ayon sa may akda ay hindi tumitigil. Ito rin ay sumasabay sa panahon. At ito'y nakadepende sa pagtanaw ng mga taong tumitingin dito. Halimbawa, noon, masasabi natin na ang tao ay isang bayani kapag sinakripisyo na ang kanilang sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat. Pero ngayon, masasabi natin na ang isang tao ay bayani kapag siya ay nakagawa kahit maliit man yan o malaki, basta't ito'y nakatutulong sa kapwa. Ayon naman kay Le Breton ng 2018, kanyang sinabi na ang mga mahusay na eskolar
Mga individual na natamo ng pinakamahalagang kontribusyon sa kaalaman at pag-unawa ay ang may tuturing na bayani. So iba naman para kay Lebreton ang isang bayani. Kung si Jesus Salazar ay kanyang sinabi na ang isang bayani ay nagkukusang makipagtulungan ng walang anuang bayad. Pero para kay Lebreton, ang may tuturang lamang ng mga bayani ay yung mga eskolar. Ang mga eskolar ay yung mga individual na nakatamo ng pinakamahalagang kontribusyon sa kaalaman at pag-unawa na nakapagbibigay karangalan para sa bansa. Gaya na lamang ni Jose Rizal at ibang Pilipino na nakamit ang pinakamataas na antas ng kaalaman, binigyan niya rin ng definisyon ang mga bayaning eskolar. Una, yung mga scientist. So, sino nga ba ang mga scientist? So, sila yung mga taong nag-aaral sa isang bagay para mas mabigyan ito ng kabuluhan at kahalagahan upang magamit pa ng mga tao. Sila rin yung gumagawa ng mga bagay na imposibleng gawin. So, pangalawa, ang paghanap ng katotohanan ay napakataas. So, masasabi natin na ang bayani para kay Lebreton ay hindi lang basta-basta. Dapat ang tao ay hindi basta-bastang maniniwala sa kung ano ang naririnig. Dapat sila mismo ang mag-iimbestiga at maghanap sa kung ano man ang katotohanan at sa hindi. Pangatlo, ang mga natamo ay napakalaga. Dapat ang tao ay nagkamit ng isang bagay na makapagbibigay karangalan sa bansang kanyang pinagmulan. Pang-apat, nakahandang harapin ang kahirapang pamprofesyon at ang panghuli, handang isakripisyo ang kita, seguridad at estado. Subatay sa definisyon na ibinigay ni Libreton sa isang bayani, masasabi natin na mahirap pala maging isang bayani ngayon. Kung noon, kailangan mo lang isakripisyo ang iyong sarili para matawag ka ng isang bayani. Pero ngayon, meron ng pamantayan upang matawag ang isang tao na isang bayani. Ang kabayanihan rin ay inilalarawan ng kagitingan at katapangan sa pagharap sa mga hamon sa buhay. So, ang kabayanihan ay hindi lamang katapangan sa pagharap sa kalaban. Ito rin ay isang kagitingan at katapangan sa sarili sa pagharap sa hamon sa buhay. So masasabi natin na ang bayani ay hindi lamang makikita sa gitna ng isang digmaan. Pwede na rin natin silang makita sa ating paligid o kaya sa ating sarili. Dahil kahit isa tayong normal na tao, walang kapangyarihan, basta't may katapangan tayo na humarap sa hamon sa buhay, maituturing na natin ang ating mga sarili na isang bayani. Bayani na may katapangan, paninindigan, at kagitingan. Halimbawa ng kagitingan na inilalarawan ang kagitingan at katapangan ay ang mitolohiya at kwentong bayan. Sa mitolohiya at kwentong bayan, ipinapakita ng mga tauhan ang kanilang pagsasakripisyo at paglalagay ng sariling buhay para isalba ang higit na nakakarami. Ang kabayanihan ay nagpapakita ng katapangan na harapin ang panganib at kagipitan para sa kapakanan ng sangkatauhan. So dito sa mitolohiya at kwentong bayan, makikita mo talaga ang tunay na kabayanihan. Sa mitolohiya, di ba kapag sinabi nating mga mitolohiya, ito ay tungkol sa mga Diyos at Diyosa. So, tanging gawain ng mga Diyos at Diyosa ay pangagaan ang sangkatauhan dahil ito ay isa sa kanilang mga responsibilidad bilang isang kataas-taasan. So, sa kwentong bayan, makikita mo ang katapangan ng tauhan na isakripisyo ang kanilang sarili kahit malagay pa ito sa peligro
para lang maisalba ang kanilang pamilya o ang ibang tao. So, sa paglipas ng panahon, ang konsepto ng kabayanihan ay hindi na nakapokus sa pakikidigma. Bagkus, ito ay ang pagsasama sa mas panlahat na kausayang pangmoralidad. So, sa unang larawan na iyong nakikita, malalaman mo kaagad na ito ay isang kabayanihan dahil sa digmaan na kanyang kinalalagyan. Pero sa pangalawa, hindi ito kabayanihan dahil sa digmaan, bagkus ito'y kabayanihan dahil sa moralidad na kanilang tinataglay na sila ay may katapangan na isalba ang kapwa kahit pa bumabaha o bumabagyo o may nasusunog. Dahil ang importante, maligtas nilang ibang tao. Una sa listahan ng mga bayani ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay kilala bilang isang bayani na hindi gumagamit ng anumang sandata. Ang tanging niyang dala-dala ay ang kanyang panulat at papel. Pero dahil sa kanyang gawa, ay napalaya ang mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop na ang mga Espanyol. So, si Jose Rizal ay sikat bilang may akda ng Noli at El Fili. Alam niyo ba na walang batas ang kumikilala sa kanya bilang pambansang bayani? Pero siya'y hinangaan at naging inspirasyon ng mga tao dahil sa kanyang gawa. At yon ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay kilala bilang mapangahas na nobelang naglalarawan sa kanser na lipunan. Alam niyo ba na noong ang Pilipinas ay sinakop ng mga Espanyol, naging mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino. Ang pamamahala sa bansa ay hindi na sa gobyerno kundi sa simbahan. Kaya sa nobelang ito na ipapakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng bansa sa kamay ng mga prayle. Noon, ang mga tao o ang mga Pilipino ay dapat sumunod sa utos ng simbahan. Dahil kung sila ay susuway, mapupugutan sila ng ulo at ibibitay sa labas ng simbahan. At ito ay magiging halimbawa para sa mga tao na dapat maging masunurin upang hindi magiging ganon ang kanahihinatnan nila. At panghuli, sa pamamagitan ng nobelang ito ay naipahayag ang maling sistema ng gobyerno. So, noon is hindi tayo umaasa sa kung ano ang gusto ng gobyerno. Ang gobyerno ang sumusunod sa kung ano ang gustong gawin ng simbahan. Kaya masasabi natin na mali ang kanilang sistema dahil ito'y nagpapakita na ang gobyerno ay naging sunod-sunuran na lamang ng simbahan. Pinatunayan ni Jose Rizal na hindi kailangang gumamit ng punglo at punyal upang maipagtanggol o maipaglaban ang bayan. Para sa kanya, sapat na ang kaalaman at katapangan upang makamit ang kalayaan na ating inaasam. Sunod sa listahan ng mga bayani ay si Andres Bonifacio. Kung si Jose Rizal, ang gamit niya ay panulat at papel upang maipagtanggol ang mga Pilipino, sa kanya naman ay sandata na maaaring kumitil ng buhay para lang makamit ang kalayaan na inaasam ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Ang kanyang kagitingan sa pagtatag ng katipunan o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o ang tinatawag natin na KKK ay isa sa mga instrumento upang ganap na makamta ng mga Pilipino ang kalayaang pinagkait ng mga Kastila. So ang KKK ay naitatag sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at may tanging layunin na ibalik ang karapatan ng mga Pilipino sa lupain ito. Dahil dumating lang ang mga Kastila dito sa ating bansa upang tayo ay sakupin at lipunin.
at para na rin baguhin tayo. Gaya ng mga nakikita natin ngayon, yung festa o ang pagdiriwang sa isang patron. Sa totoo lang, ang fiesta ay nanggaling sa mga Espanyol na ating na-adapt o naggagawa ngayon. Kaya masasabi natin, malaki talaga ang naging impluensya ng mga Espanyol sa mga Pilipino. So pangatlo sa listahan ay si Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora. Sa kabila ng kanyang edad ay hindi ito naging hadlang upang siya ay makatulong sa mga katipunero sa panahon ng himagsikan. Si Melchora Aquino ang tumutayong ina ng mga mandirigma. Ginagamot niya ang mga katipunerong nasusugatan sa labanan at kinukupkop niya ito at inaalagaan. Binibigyan niya rin ng mga makakain at perang pabaon ang mga katipunerong walang-wala. Kaya masasabi natin na malaki talaga ang ambag niya sa panahon ng himagsikan. Pang-apat sa listahan ay si Macario Sakay. Sinamantala ng mga Amerikano ang tiwala na ibinigay sa kanila ng mga Pilipino matapos nilang tulungan ang mga ito na makawala sa kamay ng mga Espanyol. Dahil dito, lumutang ang kabayanihan ni Macario Sakay na hinadlangan ang paglakas ng mga ito na turing na bagong mga mananakop. Siya rin ang nagtatag ng Partido Nasyonalista na naglalayong makamtan ang kalayaan ng Pilipinas sa legal na pamamaraan. Siya rin ay isang Pilipinong general na nakipaglaban sa mga Amerikano kahit sumuko na si Emilio Aguinaldo. Sumali rin siya sa katipunan at naging matalik na kaibigan si Andres Bonifacio. Susunod naman si Manuel L. Quezon o mas kilala bilang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang inisyatibo na magkaroon ng wikang pambansa sa kabila ng mga pagtutol dito. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Ingles at Espanyol ang opisyal na wika ng bansa. Dahil dito, itinadhana ng Saligang Batas ng 1935 ang pagtatag at pagpapaunlad ng wikang pambansa. Sa unang asembleya ni Pangulong Manuel L. Quezon, sa isa sa kanyang mensahe, naging focus niya ang pagkakaroon ng isang nasyonalidad at isang estado. Dahil dito, nais niya na dapat magtaglay ng wikang sinasalita na maiintindihan ng lahat. Susunod naman ay sina Sergio Osmeña at Manuel Rojas. Itinaguyod ang karapatan ng mga Pilipino kahit na kailangan nilang sumunod sa mga Amerikano. Sila rin ay mga naging kasapi ng Misyong Osrox. So ano nga ba ang Misyong Osrox? Ito ay isa sa mga misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasalanlan o ang kalagayan ng Pilipinas. Lumutang din ang mga maraming bayani sa panahon ng martial law na nakipaglaban sa diktatorya ng maraming karahasan. Nakilala si dating Senador Benigno Aquino Jr. na sa kanila ng pagtapon sa kanya sa Estados Unidos ay nanindigan sa kanyang pagtutol sa uri ng pamamalakad sa pamalaan ng panahong iyon. Siya ay nagtungo sa Amerika upang maging boses sa mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng diktatorya sa batas militar na ipinagpatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos. Siya rin ay kilala sa kanyang mga nagawa, particular sa larangan ng politika at aktivismo. Siya ay tagapagtaguyod ng mga makabansang adhikain. Pinaglaban niya ang reforma sa edukasyon at sa kalusugan at iba pang mga sektor na makikinabang ang mga Pilipino. Itinuring ding bayani ang may bahay ni Senador Benigno Aquino Jr. na si dating Pangulong Corazon Aquino na kinilala bilang ina ng demokrasya sa Asya. So si Corazon Aquino ay ang pinakaunang babae na naging Pangulo ng Pilipinas. Isa sa malaking ambag ni Corazon Aquino sa kasaysayan ay ang pagkatatag ng dalawang saligang batas upang lubusang maibalik ang demokrasya sa bansa.
Pinalitan niya ang saligang batas 1973 o ang panahon ng batas militar at bagong republika ng saligang batas 1986 o mas kilala na Freedom Constitute. Ito ay nagpaprotekta sa karapatan ng mga Pilipino. Susunod nating pag-uusapan ay iba pang mga kabayanihan ng mga Pilipino. So, hindi lahat ng kabayanihan ay kinasasangkutan ng pagbubuhis ng buhay sa himagsikan sa literal nitong kabuluhan. May iba't ibang uri ng himagsikan na kinakaharap ng tao na kung kaniyang mapaglalaban para sa kabutihan ng lahat ay maituturing din na akto ng kabayanihan. Ang pangingibang bayan ng mga Pilipino o ang tinatawag natin na OFW ay isang uri ng pakikipagsapalaran ng mga Pilipino sa ibang bansa upang mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Tinatawag din silang mga bagong bayani ng kasalukuyang panahon dahil ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ay para nang ibinubuwis nila ang kanilang sariling buhay para mabuhay lang ang pamilya na umaasa sa kanila. Kaya pag sasabihin natin na OFW ay hindi ibig sabihin na maswerte na. Dahil ang buhay sa labas ay napakahirap pero kailangan mo magtiis para sa mga taong umaasa sa iyo. Ang paggawa ng mga makabagong imbensyon na makatutulong sa sanlibutan ay akto na rin ng kabayanihan na dapat din nating kilalanin at pahalagahan. Kung wala ang mga inobasyon sa teknolohiya ay hindi rin magiging madali ang uri ng pamumuhay ng tao sa buong mundo. Dahil kung titingnan natin ang kalagayan ng mga Pilipino noon, wala pang teknolohiya, wala pang mga gamit na makapagpapadali ng trabaho, masasabi natin na iyon ay napakahirap at kailangan mo magbigay ng malaking oras o maglaan ng malaking oras para lang magawa ang isang bagay na mahirap gawin. Pero ngayon, mas mapapadali ang ating mga trabaho at mas umunlad ang ating komunidad at mas napalawak pa ang koneksyon ng ating bansa dahil sa makabagong teknolohiya. Ang paggawa ng kabutihan para sa iba sa kabila ng mga pasakit na maidudulot nito para sa atin o para sa personal na sirkumstansya ay mga akto na rin ng kabayanihan. Hindi alintana ni Efren Peña Florida ang sariling kahirapan sa buhay para lamang sa kanyang natatanging pamamaraan o kariton ay makapagbahagi siya ng karunungan sa mga bata sa lansangan. So, sino nga ba si Efren Peña Florida? So, si Efren Peña Florida ay isang guro at panlipunang manggagawa sa Pilipinas. Siya ay sikat sa kanyang classroom kariton na sa pamamagitan nun ay natuturuan niya ang mga batang kalye. Kahusayan ni Senador Manny Pacquiao sa larangan ng boxing ay itunuturing ng nakararami na kabayanihan sapagkat napagbubuklod-buklod niya ang mga Pilipino sa anumang lupalop ng mundo. Di ba kilala naman natin si Manny Pacquiao? Bago siya naging isang senador ay kilala mo na siya bilang isang magaling na boksingero. So bakit natatawag ng mga tao ang kanyang kahusayan sa boxing bilang isang kabayanihan? Dahil sa pamamagitan ng kanyang talento ay napag-iisa niya ang mga Pilipino sa ang lupalop pa ng mundo. Ang kanyang mga natamo ay nagbigay karangalan din sa mga Pilipino. Pinatunayan niya na ang mga Pilipino ay hindi lamang magaling sa sagutan sa mga beauty pageant, pati na rin sa talento na hindi mapapantayan ng iba. Ang mga katapatang ipinapakita ng mga Pilipino sa kanilang mga gawi at hindi pagkasilaw sa salapi sa kabila ng kahirapan ay tanda rin ng kabayanihan. Gaya na lang ni Junjun Mendoza sa NAIA. So ano nga ba ang storya sa likod nito? Si Junjun Mendoza ay may natagpo ang wallet sa loob ng NAIA.
ito ay mayroong malaking halaga, pero sa halip na ito'y ibulsa, ay mas pinili niyang gawin kung ano ang mas makabubuti. Sa kabila ng kanyang mga nararanasan o sa kabila ng kanyang kahirapan, ay hindi siya nagpasilaw sa salapi. Mas pinili niya ang tama kaysa gumawa ng mali na pagsisisihan niya sa huli. Ayun, alam niyo na kung ano ang konsepto ng kabayanihan at kung ano ang mga gawain na maituturing na natin na kabayanihan. Nakilala niyo na rin ang mga taong na maituturing natin ng mga bayani na nagbigay karangalan sa ating bansa at nagtanggol sa atin nung tayo ay nasakop ng mga taga-ibang bansa. So huwag kayong mag-alala, baka sa susunod o baka lumipas pa ang ilang taon, magiging bayani na naman kayo. Magandang umaga ulit mga bata. So ulit, ako si Bini Beneng Teresa Alesna o si Teacher Teresa. So ngayon, dadako tayo sa susunod nating aralin. At bago niyo malaman kung ano ang susunod nating aralin, meron muna akong ipapakita sa inyo ng larawan. At gusto kong obserbahan niyo ito. Kasi pagkatapos yung makita ang larawan, meron akong itanong. Handa na ba kayo mga bata? So, ano ang nakita niyo sa larawan? Okay, so ang larawan ay nagpapahiwatig ito ng magagandang tanawin na makikita lamang sa Pilipinas. At ito yung kalikasan na kung saan pinagkukunan ito ng mga likas na yaman at nakatutulong ito sa ating buhay na pinagkukunan ito ng pang-araw-araw na pangkabuhayan ng mga Pilipino o ng mga mamamayan. Kagaya lamang ng pangingisda, pagsasaka, pagtatanim, at iba pang mga pangkabuhayan na kung saan makatutulong sa ating pang-araw-araw. Ngayon, tignan nyo ulit ang pangalawang larawan. So, ano ang nakikita nyo sa ating pangalawang larawan? Kasi sa inyong nakita sa ating pangalawang larawan, ipinapakita dito ang pagbabago ng ating likas na yaman na kung saan ito'y nagbabago na ang dating magandang larawan ay naging pangit or nasira. So, nakikita nyo ang pagbabago ng ating kalikasan na kung saan dahil sa mga taong nagawa na pagpapalastangan or pag-aabuso ng ating kalikasan na kung saan makikita niyo ang pagbabago or pagkakaiba ng ating kalikasan sa noon at sa ngayon. So, base sa iyong mga larawan na makikita niyo, meron niyang kaugnayan sa ating bagong aralin na kung saan ito'y napapanahong issue na hinaharap ng ating bansa at maging sa ibang bansa. Ating tatalakayin ang ating bagong aralin at ito yung Rebolusyong Pangkalikasan. Ano ba ang Rebolusyong Pangkalikasan? So bago niyan, bigyan natin muna ng kahulugan kung ano ba ang kalikasan. So ang kalikasan ay ito'y gawa ng Diyos. Ito'y isang yaman ng ating mundo na dapat nating ingatan at alagaan. So, hindi ito man-made, hindi ito ginawa ng tao, kundi ginawa ito ng Diyos, na siya mismo ang gumagawa sa atin, na siya mismo ang nag-build sa lahat ng mga ito. So, wala tayong karapatan na sirain ito, wala tayong karapatan na aabusuhin ito, at lalong-lalo na wala tayong karapatan na pagmalastangan ito dahil binigyan tayo ng Diyos para ito'y ingatan, maging representa ito ng mas maganda pa at lalong-lalo na dahil ito'y pinagkukunan ng pinanyaman at ibang pangkabuhay natin pang araw-araw. So, base sa ating nakita na wala na talagang mga respeto, wala na talagang respeto ang mga tao ngayon kasi hindi na nila nakikita kung ano ba ang magandang maidudulot kung tayo ay irresponsibilidad tayo sa pagtapon ng basura. So, ito yung napapanang issue na maraming nagkasakit dito, which is nabigay ito ng
ng mga sakit kagaya ng dengue dahil sa nababarang mga basura na hindi na makadaloy, hindi na diretso ang kanyang pag-agos ng tubig na magpupundo ito or mag-stay nito within pila ka months o pila ka weeks ang tubig. So, mangitlog na ang mga lamok dyan. So, meron na which is maka-epekto ito ng dengue. So, yan ang isa sa mga rason kung bakit natin dapat alagaan, dapat tayo maging responsibilidad sa ating mga ginawa sa ating kalikasan. Kasi later on, mababalik yan kung ano ang ating ginagawa sa ating kalikasan. Ngayon, meron mo na akong ipapakita sa inyo ng pangatlong larawan at ito yung editorial cartooning. So, gusto kong obserbahan nyo ito kung ano ang nais ipahiwatig ng larawang ito. Ano ba ang nakikita nyo sa larawang ito? So, okay. So, base sa inyong nakikita sa larawan. So, sa first larawan, ito yung babae na may babaeng nagtatapo ng basura sa hindi tamang pagtapunan ng basura. Na kung saan, ang ikalawang larawan, ang kanyang ginagawa ay ibinalik sa kanya ng kung saan, kung ano ang ginawa niya. Now, which is, yung hindi tama ang pagtapo ng basura. So, base sa ang editorial ko ay nais niyang ipahiwatig na kung ano ang ginawa mo sa inyong kalikasan or sa ating kalikasan ay ibabalik rin sa kanya or sa atin. So, which is ang ating pag-aabuso, ang ating pagmamalastangan sa ating kalikasan. So, mababalik yan ng doble pang mga maka-apekto sa atin. So, sa pamamagitan ng mga iba't ibang kalamidad, kagaya ng bagyo, tsunami, lindol, baha, landslide, at iba. Hinay-hinay tayong ating mga ginawang mga pagpapalastangan sa ating mga kalikasan, na which is makadulot ito ng malaking suliranin sa atin, dahil na rin sa ating mga ginawa ng ating kalikasan. So, binigyan na natin ng kahulugan ang kalikasan. So ngayon, ano nga ba ang revolusyong pangkalikasan? Revolusyong pangkalikasan, isa sa mga napapanahong usapin sa loob at sa labas ng bansa ay nakikipagsapalaran ng tao sa hamon ng kalikasan na mahirap itong labanan kahit pa ito'y gamitin ng mga makabagong teknolohiya, kaalaman. So, ilang libong mga buhay na nawala ng mga ari-arian, bilyon, kahit bilyon, hanap buhay, napapinsala ng mga tao at mga pamahalaan. So, dahil sa paghahagupit or higantin sa tao ng kalikasan. So, kagaya ko nga kung ano ang ginawa mo sa kalikasan ay mababalik mo rin yan. Ating pag-uusapan ang ilang mga halimbawa ng pangkalikasang pangyayari or issue na hinaharap ng iba't ibang bansa or maging sa ating bansa. So, unang pag-uusapan ang bagyong Katrina. Ang bagyong ito ay naging mapanginsala na nasa ikalimang kategorya ng baybaying gulpo mula sa Central Florida hanggang sa Texas. Dahil sa daluyang bagyong ito or storm surge at talpak na kanal. So, ang bagyong ito'y napakamaraming napinsala or nawala ng buhay na tao na may patay humigit 1,245 sa USA. So, imagine, 1,245. So, ito'y napakamarami, ito'y napakalakas na bagyo, no, sa Amerika. At ilan pa niyan ang mapapinsalang bagyo sa Amerika, ang bagyong Okshevi noong 1928, Andrew 1992, at Harvey noong 2017. So, yan ang huling naitala ng bagyo sa Amerika. At marami pa, or since it is 2024 now, so hindi natin alam kung ano pang bagyo na itala. Mabilis naman ang pagbangon ng Florida sa tulong ng maraming komunidad sa buong mundong samahan na mas maayos na pamamalakad ng gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Sunod na bagyo, ito yung bagyong Yolanda, no? Na isa sa mga hindi natin malilimutan sa Pilipinas or ang mga mamamayan ng buong Pilipinas, na ang bagyong Yolanda na may pangalan na international na hayaan na humahagipit sa lugar ng Leyte, na kung saan ang kanilang syudad at munisipalidad ay kabilang na nagpinsala nito na
Maraming mga ari-arian hanap buhay na nawala noon no, dahil sa bagyong ito. So, nasa 10,000 katao ang namatay sa Tacloban. Sa Leyte naman ay nasa 22 katao ang nawala ng batay sa Philippine Red Cross. 6,300 na pamilya sa buong bansa na tinatayang apektado batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. So yun ang bagyong napakalakas dito sa Pilipinas na kung saan ang Leyte ang labis na napinsala nito. Ang bagyong Ondoy naman ay ito'y napinsala sa Maynila or Kamaynilaan or sa Luzon. So ang bagyong Ondoy ay may international na pangalan na Kitsina, no? So dahil sa dala nitong malakas na ulan, na walang tigil ang pag-ulan, nagdudulot ito ng malawakang pagbaha. So ito yung nagdudulot ng malawakang pagbaha, no? Dahil sa loob ng siyam na oras, nakapaglabas ito ng tudibig ang bagyo na may katumbas na siyam na buwang pag-ulan. So imagine 9 hours lang, pero ang bagyong ito ay napakaglabas or nakatumbas na 9 months nga buwan. So grabe jud day kani kakusog di ay nga pag-ulan day no kay 9 hours equivalent to 9 months ang iyahang grabe kakusog nga pagbaha. So ang pagbuhos ng ulan ay tumatagal ng ilang oras, subalit ang pagbangon ng bagyong or mga napinsala ng mga bagyong Ondoy ay tumatagal sa napakahabang panahon na labis na masakit para sa mga namatayan at nawala ng tirahan na may mga kabuhayan, no? So grabe jud ay kaning Ondoy, no? So sa part sa Maynila jud ay ni siya nga naigo nga in 9 hours ang dala ng bagyo ay nagkatumbas ng 9 months nga ang pag-ulan. So, grabe jud ay kami siya. Dadako tayo sa susunod natin pag-uusapan. Ito yung likas na mga kadahilanan ng kalamidad. So, inilahad dito ang tatlong mahalagang pangkat na likas mga kadahilanan ng kalamidad. Kinabibilangan dito ang sumusunod na mga paggalaw ng mundo, kalamidad na may kaugnayan sa panahon, epekto ng mga pangyayaring kaugnayan sa pagbabago ng panahon. Una, ito yung mga paggalaw ng mundo. So, halimbawa niyan ay mga pagputok ng bulkan. So, ang pagputok ng bulkan ay makaapekto ng lindol or tsunami na which is kung grabe ang impact sa pagbuto ng bulkan, ito yung maging epekto ng lindol or paggalaw ng lupa. Susunod ay ito yung kalamidad na may kaugnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, El Nino, El Niña, matinding tag-init at matinding tag-ulan. So, ang bagyo, ito yung likas na mga kadalihanan na may pagkaugnayan sa panahon, no? So, at ang ipo-ipo naman, ito yung mga likas also. Likas din itong mga pangyayari. El Nino. So, El Nino, ito yung matinding tag-init. Grabe na dyan yung init. El Niña, ito yung sobrang pag-ulan or sobrang yung tubig. So, matinding tag-init or matinding taglamig. So, yan ang mga kaugnayan ng panahon. Ito yung epektong pangyayari na may kaugnayan sa pagbabago ng panahon. So, kagaya ng pagbaha, pagguho ng putik or ang lupa, at sa katagutom. So, ito yung mga pagbabago na which is meron ding epekto sa mga ginawa o pag-aabuso ng mga tao sa kalikasan kagaya ng baha. So, walang mangyaring baha kung walang mga basurang makabara sa mga ilog kasi patuloy itong dadalos or patuloy itong aagos ng tubig. So, it means di siya maka-apekto or di siya makabara ng mga basura. Na dito sila may pagdaloy. Ito yung pagguho ng lupa. Kung hindi mangyayaring pagguho ng lupa no, or pagguho ng puti kung hindi natin pinuputol ang mga kahoy sa ating mga kalikasan kasi sila yung na tumutulong sa lupa na tunto niya or ihatong ihang kung ano lang iyang gamot para dili magstay dili mo guho ang lupa. So magi sa at tagutom no, so walang tagutom kung mananim tayo, walang tagutom kung walang init, kung tama lang ang panahon, wala kung alam natin ang mangyayari kung hindi
hindi tayo magiging responsible sa ating kalikasan. So ngayon kaya nga maging responsible tayo kasi sa kalikasan ngayon kasi siya rin ang tumutulong sa atin na panghanap buhay kagaya ng pangingisda, pagkukunan natin ng mga likas na yaman sa mga kalikasan, tumutulong ito sa pang-araw na pagkain sa atin, no? At iba pang mga magagandang epekto or mga something magamit sa atong kaugalingon. So muna siya ang mga likas na mga kadalahanan ng kalamidad. So again, mga paggalaw ng mundo, mga kakibat ito yung mga puputok ng bulkan, lindol at tsunami, mga kagnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, lalinya, matinding tag-init, matinding taglamig, no? So epekto ng mga pagbabago ng panahon kagaya ng pagbaha, pagguho ng lupa or ang putik at tagutom. So, walang mangyayaring pagguho ng lupa, no, or pagguho ng puti kung hindi natin pinuputol ang mga kahoy sa ating mga kalikasan kasi sila yung na tumutulong sa lupa na tuntun niya or ihatong ihang kung ano lang iyang gamot para dili magstay dili mo guho ang lupa. So at tagutom, no, so walang tagutom kung mananim tayo, walang tagutom kung walang init, kung tama lang ang panahon, kung alam natin ang mangyayari kung hindi tayo magiging responsible sa ating kalikasan. So ngayon kaya nga maging responsible tayo kasi sa kalikasan ngayon kasi siya rin ang tumutulong sa atin na panghanap buhay kagaya ng pangingisda, pagkukunan natin ng mga likas na yaman sa mga kalikasan, tumutulong ito sa pang-araw-araw na pagkain sa atin, no? At iba pang mga magagandang epekto or mga something magamit sa atong kaugalingon. So muna siya ang mga likas na mga kadalahanan ng kalamidad. So again, mga paggalaw ng mundo, mga kakibat ito yung mga puputok ng bulkan, lindol at tsunami, mga kagnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, lalinya, matinding tag-init, matinding taglamig, no? So epekto ng mga pagbabago ng panahon kagaya ng pagbaha, pagguho ng lupa or ang putik at tagutom. Dadako tayo sa mga ahensya. So may dalawang ahensyang responsibilidad sa panahon ng sakuna at panganib. At ito yung NDRRMC at Office of Civil Defense. So ang NDRRMC, ito yung National Disaster Risk Reduction and Management. So ito yung nagbibigay sa atin ng impormasyon kung may mga sakuna at mga bagyo or mga panganib na sa pamamagitan ng pag-send sa mga message nila. So, which is, nagbibigay ito ng information sa atin na makapaghanda or makapag-iwas sa panganib or sa sakuna. Ito yung Office of the Civil Defense. Yan siyang responsibilidad or responsible na nagbibigay ng informasyon ng mga sakuna at mga panganib. Tips ni Rennie Bernstein. So, si Rennie Bernstein ay kilala bilang isang famous na larangan ng pangangalaga ng ating kalikasan. At ang kaniyang tip ay nagbibigay sa atin ng paghanda kung mayroon mang darating na mga sakuna at mga panganib. Na kanyang ibinigay ay ihanda ang mga emergency kit. So, ihanda ang inyong mga emergency kit. Ito'y napaka-importante sa ating bahay. Kung hindi lang sa ating bahay, kung hindi lahat mga instruktura. Dahil hindi natin alam kung may darating na mga sakuna or mga panganib. Kung tayo'y masusugatan, so meron na tayong mga emergency. Siguraduhin na nasa maayos na lugar ang mga mabibigat na mga kagamitan, kagaya ng mga TV, ref, at iba't ibang mga kagamitan na maaring makasugat sa atin kung meron bang panganib at sakuna. Tip ni Rennie Bernstein. So, ilagay sa mas mababang level ang mga kagamitan na maaring makasakit. So, kagaya ng mga salamin, mga TV, or mga babasaging mga kagamitan. So, kailangan itong ilagay sa mababang level para walang sinuman ang masugatan nito. Ikaapat is bawasan ng panganib sa mga babasagin. So, sinabi ko kanina na kailangan nyo itong ilagay sa mababang level para hindi kayo masaktan nito at para hindi kayo masugatan.
isirado ang gas. So, pagkatapos yung gamitin ang gas, kailangan itong isirado agad-agad kasi maka-epekto ito ng sunog kung hindi inyo ito isirado ng sakto. So, doble or triple ang epekto nito sa atin. 6 na tip ni Rennie Bernstein. Ihanda ang mga bata sa panahon ng sakuna. So, bago pa man dumating ang sakuna or ang panganib, kailangan nitong bigyan ng tip ang mga bata or bigyan ng informasyon para mas meron silang kaalaman kung meron mang dadating na mga panganib o sakuna. Ikapitong tip ni Rennie Bernstein, so magkaroon ng mga plano sa pagdating ng sakuna. So, bago pa man darating ang mga sakuna or panganib, kailangan nating maghanda or plano. Kung meron man tayong mga exit sa ating bahay, so kailangan itong sabihin sa buong pamilya para mas mahanda sila kung darating na ang sakuna at panganib. Ang 7 mga tips ni Rennie Bernstein sa mga sakuna or mga panganib na darating. Ang kapitalismo at ang kalikasan. Kasabay ng modernisasyon, kaunlarang pang-sosyal at pang-ekonomiya ay ang walang habas na pananamantala ng tao sa paggamit ng kalikasan sa kabila ng regulasyong may kaugnayan dito. Upang makapagtayo ng hotel, resort, kasino at iba pang kaugnay na establishmento ay kailangang isaalang-alang ang pagputol sa mga nakatanim na puno at pagpatag ng mga bulubunduking lupa. Ang kaso ng Cherry Hill Subdivision noong August 3, 1999, may malungkot na trahedya na nangyari sa Cherry Hill Subdivision sa Antipolo, Rizal. Humigit 60 katao dahil sa landslide at sa pagkabaon sa lupa na may 378 kabahayan ang namatay. Bagyong Olga ang itinuturing dahilan ng trahedyang ito. Ang mga kabahayan ay nagsilbing patibong ng kamatayan ng ang pundasyon nito ay napuno ng tubig at ang lahat ng mga kabahayan ay inagos pababa ng bundok. Ang Cherry Hill Subdivision ay inokupahan ng mahigit 100 pamilya na nagbayad ng mababang halaga para sa mga konkretong kabahayan. Matatagpuan ito sa may bulubunduking lugar ng Sierra Madre. Nang may mga bitak-bitak na sa kanilang mga bahay ng mga residente, agad silang lumipat sa mga kalapitang mga lugar. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng yaman ng isang lokal ang pagbubuti ng kanyang turismo. Tungkulin nito na i-develop o paunlarin ang nasasakupan nitong mga bayan para magandang buhay at kinabukasan ng mamayan. Subalit, ang malaking hamon para sa lokal na pamahalaan ay ang pagpapanatili ng sustainable development na kinakailangang isalamin ang aspeto ng sosyal, pangkalikasan at pang-ekonomiya. Ang fundamental na pangangailangan ng tao ang sariwang hangin, malinis na tubig, maayos na pagkain at tahanan na pawang mga usapin sa larangan, pagpapanatili ng pag-unlad o sustainable development ng turismo. Ngunit ang pag-unlad sa turismo ay madalas na may kakaakibat na negatibong epekto sa kalikasan. Ang patuloy na pag-unlad ng kalikasan o environmental sustainability ay nangangailangan ng maayos na disenyo ng mga gawain upang matamo ang pangangailangan ng tao, habang pinangangalagaan ang support na nanggagaling sa ating kalikasan. Halimbawa, paggamit ng renewable energy, pagkaroon ng maayos na sistema ng patatapon ng basura, pagkaroon ng maayos na panuntunan sa paggamit ng likas na yaman. Sinabi ni Dilick noong 2002 na ang sustainable development ay batay sa pangangailangan ng lipunan na pangangalagaan ang ekonomiya, lipunan at likas na yaman nang hindi ito mapapalitan o maikakasira, subalit hindi ito maiwasan sa ilalim ng ilang gawain tulad ng turismo na maaaring makasira sa kalikasan, katulad ng pagkamatay ng mga hayop at pagkasira ng ozone layer.
Bukod sa pagkasira ng kalikasan, ang pag-unlad na ito ay maaari ring makaapekta sa diversidad ng kultura. Unti-unti ring naapektuhan ng pag-unlad na ito ang diversidad ng kultura ng isang tao. Ang kabihasnan ng mga akatutubo ay maaari ring maglaho dahil sa patuloy na interaksyon ng mga ito ng mga banyaga. Ang tamang pagtatapon ng basura, kaakibat pa rin ng pag-unlad ng mundo at pagtaas ng populasyon at pag-angat ng ekonomiya, ay ang pag-angat ng basura na kailangan ng tao. Ang suliraning ito ay hindi lamang sa Pilipinas kinakaharap sapagkat maging sa ibang bansa man ay suliranin din nila ito. Ang Boracay na ay isinasara sa rehabilitasyon alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapakita ng prioridad sa pangangalaga sa kalikasan kaysa sa kita at empleyo noong April 4, 2018. Ang insidente ng pagtatapon ng basura mula sa Canada sa Maynila noong 2013 ay nagresulta ng paghahain ng Resolusyon 533 ni Senador Pimentel para sa isang investigasyon sa Senado ukol dito. Ngayon, dadako tayo sa susunod nating aralin at ito yung tamang pagtatapon ng basura o wastong pagtatapon ng basura. So, ito'y nangangahulugan ng tamang pagtapon ng ating mga basura or pagsasaayos at paghihiwalay ng basura ayon sa tatlong klaseng nabubulok or biodegradable in English, di nabubulok, non-biodegradable, at napakanibangan pa or residual or recycle in English. So, sa pamamagitan ng paghihiwalay ng ating mga basura sa lagayan, ito'y nagkaroon ng magandang kapaligiran na kung saan makikita natin na inaalagaan natin ang ating mga likas na yaman or ating kapaligiran na walang basurang makikita or hindi ito magdudulot ng mga epekto kagaya ng nababarang mga basura sa ilog, wala tayong makikita na mga kalat-kalat sa daan, sa ating kapaligiran, walang masangwan or mabahong amoy sa ating mga basurahan kasi kagaya nga ating pinaghihiwalay ang pagtapon ng basura sa ating mga lagayan. Pero ito'y malaking problema na hinaharap ng Pilipinas, ang kawalan ng kontrol ng mga Pilipino sa pagtapon ng basura. Hindi ligid sa kaalaman ng lahat ang mga hindi mabuting na idudulot ng pagtatapon ng basura kung saan lang higit lalo sa mga tabi ng kanal gaya ng sinabi ko kanina, hindi maitatangging bawat isa ay naapektuhan ito. So, ipinagpapalagay na ang karaniwang problemang ito ay isa sa mga problemang mahirap hanapan ng solusyon, hindi lang sa ating bansa kung hindi rin sa ibang bansa. So, sa kabila ng akibat pa rin ang pag-unlad ng mundong pagtaas ng populasyon at mga pag-angat ng ekonomiya ay ang pag-angat ng basura na kailangan ng tao. So, ang pag-angat ng ating populasyon, umaangat rin ang mga basura na nakakalat sa mga kapaligiran. Kasi nga marami ng tao, marami ng mga basurang nakakalat sa mga daan. Ang suliraning ito'y hindi lamang sa Pilipinas nga ang sinabi ko kanina sapagkat sa ibang bansa so nga na hindi lang sa ating bansa ang naghihirap ng mga basura kundi rin sa ibang bansa, no? Matindi ang pakikibaka ng mundo sa hamon ng mga usaping hinaharap ng tao sa wastong pagtatapon ng basura. Ang mga saligang basura ay karaniwang tinatapon o binabaon sa mga landfill site na maraming maging makapinsala ng labis na kapaligiran. Ang ikalawa, ang mga nabubulok na basura naman ay maaring nagbunga ng mikrobyo, masangsang na amoy o di kaya'y simsimin ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang katatlo, ang usok na nagmula sa mga sinusunog na basura ay napagdagdag din ng polusyon sa ating kapaligiran. Ang pagharap sa mga sularing may kaugnayan sa basura ay isang hamon hindi lamang para sa mundo at lipunang ating ginagalawan kundi maging para sa bawat ng individual.
Ang mga mangangalakal o may-ari ng mga negosyo sa Pilipinas ay kailangan na magkaroon ng inisyatibo upang ang proseso ng paggawa ng kanilang produkto ay magkaroon ng mga pagsasaalang-alang sa tamang pagtapon ng kanilang mga basura. Maaaring tignan ang posibilidad na muling gamitin ang ilang mga bagay na mukhang hindi na kailangang subalit ang katotohanan ay maaari palang maging resiklo. Maaari ring tignan ang mga posibilidad na magsagawa ng mga pulisya upang makatipid sa paggawa ng enerhiya at mga kagamitang nanggagaling sa kalikasan. Sa ilang kumpanya sa Pilipinas ay nagpapatupad sila ng pulisya na walang papel o papeles transaksyon. Ang ilang mga pamilihan sa Pilipinas ay sumusuporta sa paggamit ng eco bag sa halip na plastic bag, cartoon sa halip na styrofoam. Sinasabi ni Simatu sa artikulo ni Lazaro or 2012 na ang mga syudad ay lubhang mas delikado dahil sa banta ng polusyong kumpara sa mga nasa probinsya. Ang air pollution daw tulad ng sulfate, nitrates o black carbon ay nagkakabahala sa kalusugan ng tao. Sa buong mundo, mahigit 6 na milyon ang tinatayang namamatay dahil sa mga hindi nakagawang sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, lung cancer, and chronic respiratory disease. Taon-taon mula pa din sa ugat ng DENR sa ating bansa, isa daw sa bawat sa 4 na tao ang namamatay dahil sa polusyon ng hangin. Sinasabi dito na mas malubha ang syudad kaysa probinsya kasi nga mas dumadami ang polusyon sa syudad kaysa probinsya na wala ng mga tamang pagtatapon ng mga basura ang mga tao doon sa syudad, no? Kanang tapon doon, tapon dito na lang ang mga ginawa ng mga tao sa syudad, no? Makikita natin na nagalat-kalat ng mga basura sa daan, wala nang mga na nila alam ang mga segregated na pagtapon ng mga basura, kaya na meron ng ang kanilang mga kanal, makikita natin na bumabara ang mga basura, mabahong amoy, makikita na din natin ang mga kabataan na iba ang kanilang kalusugan kumpara sa probensya. Ang basura na solido or solid waste ay mga material na katulad ng basura sa bahay, mga tirang pagkain, basura sa likod bahay at mga debris o labi ng mga materials na ginagamit ng konstruksyon. Tinutukoy din ito ang mga basura na hindi likido o gaseous. Tumutukoy din ito sa mga solidong materialis na nature buhat sa mga gawaing may kaugnay sa industriya, agrikultura at munisipyo. Meron din epekto ang pagsusunog ng basura sa ating ozone layer na magkaroon ito ng kadong epekto sa ating ozone layer na makisira sa atin na mas lalong umiinit sa ating kapaligiran. Lalabas ito ng sulfate or black carbon na maaring makasira sa ating ozone layer or kalusugan ng mga tao. Sa sumusunod na Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, nakakibat ang lokal na pamahalaan dito na may pangunahing responsibilidad sa tamang pamamahala ng basura. Sa Solid Waste Management Act of 2000, ito'y nagsasaad ng mga alintunin sa wastong pamahala ng basura, pagpalaganap ng kalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman at pagtatapon, pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang bawasan ng basurang agad lamang itinatapon. Nakapaloob dito ang mga pagpapatupad ng batas sa ating lokal na pamahalaan sa tulong ng mga barangay na nasasakakupan ukol sa pagbubukod ng basura sa pinagmulan nito, maging ang pagtatalagang mga pasilidad para sa natirang basura sa mga special way. Niglagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Solid Waste Management Act of 2000 noong ika-26 ng Enero 2001. Sinasaad ng akto nito ang maayos na programang para sa ecological waste management, pagbuo ng mekanismo at inisyatibong pang-institusyon o deklarasyon ng mga espesipikong akto na hindi dapat gawin o paglalaan ng pundo at iba pang layunin para dito.
Narito ang mga ilan sa mahahalagang probisyon ng Solid Waste Management Act of 2000 na isalin sa Filipino ng may akda. Sa una, Section 2 o Deklarasyon ng Pulisya. Ipinahayag ng Estado ang kanyang pulisya na tumatangkilik sa isang sistematiko at komprehensibong programa para sa pamamahala sa ecological na solidong basura or ecological waste management sa pamamagitan ng pagsisiguro na pangalagaan ang kapaligiran at kalusugan ng publiko, paggamit sa isang metodo o naayon sa pagpangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng maayos na utilisasyon ng mahalagang pinagkukunan at paghihikayat sa konserbasyon at pagbawi sa pinagkukunang yaman, pagbuo ng mga pamantayan at target para sa pag-iwas sa solid waste at pagbabawas ng volume ng basura sa pamamagitan ng panukalan o pagbabawas ng basura or waste minimization or measure, kasama ang paggawa ng abono, pagresiklo, muling paggamit, pagbawi, proseso ng green charcoal at iba pa. Siguraduhin ang tamang segregasyon, koleksyon, transportasyon, paglipon, paglutas ng pagtapon ng solid waste sa pamamagitan ng formulasyon at adopsyon ng pinakabisang kasanayang pangkalikasan sa pamamagitan ng ecological waste liban sa proseso ng incineration, pagsulong sa mga programang may kinalaman sa pambansang pananaliksik at pagpapaunlad para sa higit na maayos na pamamahala ng solid waste at konserbasyon ng mga pinagkukunang yaman, higit na epektibong kaayusan pang-institusyonal at katutubo at higit na pinaunlad or metodo upang mabawasan ang basurang koleksyon, paghihiwalay muling pagbangon. Sa higit na partisipasyong pribadong sektor na pamahala ng solid waste. Pagpapanatili ng pangunahing pagpapatupad at responsibilidad sa pamamahala ng solid waste sa mga lokal na pamahalaan habang pinagtitibay ang pagsusumikap na magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan, ibang lokal na pamahalaan, mga samahan na non-government at mga pribadong sektor. Kaya't ang mga kooperasyon at regulasyon sa sarili or self-regulation sa lahat ng mga pinaggagalingan ng basura sa pamamagitan ng mga instrumento ng market-based institusyonalisasyon na partisipasyon ng publiko sa pagpapaunlad ng implementasyon ng integrasyon ng lokal ng pambansang pamahalaan, komprehensibo at mga programa para sa pamamahala ng ecological solid waste management. At panghuli, pagpapatibay sa integrasyon ng pamahala ng ecological waste at ang mga pinagkukunang konserbasyon at muling pagbangon ng mga paksa sa mga talakayan kasama sa akademikong kurikula ng formal at hindi formal na edukasyon upang itaguyod ang kaalamang pangkalikasan at mga pagkilos ng mga mamamayan. Section 10, papel ng lokal ng pamahalaan sa pamamahala ng solid waste. Ayon sa mahahalagang probensyon ng RA 7160 o ang Koda ng Lokal na Pamahalaan, ang lahat ng mga LGU ay magiging pangunahing responsible sa implementasyong pagpapatupad ng mga probensyon ng akto ng Solid Waste Management of 2000 batay sa kanilang mga taglay sa resolution. Sa Section 16 naman, pagpaplano sa pamamahala ng lokal na pamahalaan sa solid waste, ang probinsya, syudad o munisipalidad sa pamamagitan ng lokal na lupon na mamahala sa solid waste ay maghahanda ng 10 taon na plano para sa pagpapaunlad ng sistema ng solid waste alinsunod sa balangkas na binubuo na namamahala sa solid waste. Nararapat nga tama na ang pagpaplano sa pamamahala sa dumi o basura ay nakatuon sa muling paggamit, resiklo, paggawa ng abono or sa ilalim ng kanilang koreksyon. Bukod pa rito ay nararapat din ang pagplano na pamamahala ng solid waste ng LGU ay maging espesente sa ilalim ng kanilang nasasakupan o jurisdiksyon. Artikulo 2 o segregasyon ng mga basura. Mga segregate sa mga basura na di malata or napakakinabangan pa or recycle. Section 21 sa pilit
direktang segregasyon ng solid waste, pag-aralan ng mga lokal na pamahalaan ng mga alternatibong tungkulin ng pribado at pampublikong sektor sa mga pagbibigay ng serbisyo ng pangongolekta, uri ng mga sistema ng koleksyon o kombinasyon ng sistema na makatutulong sa kanilang mga pangangailangan. Basta, ang segregasyon ng mga basura ay pangunahing isasagawa sa pinanggagalingang kasama ng mga basura sa mga tahanan, institusyonal, komersyal at agrikultural na mga pinagkukunang dagdag pa dito. Ang mga basura ay kailangang paghihiwalay batay sa kategorya nito. Batay sa kategorya kagaya ng non-biodegradable or pakikinabangan pa ang mga material na bagay. Para sa mga lugar na may 6 o higit pang unit ng residential, ang lokal na pamahalaan ay magkaroon ng promulgasyon or nakatatadhana sa may-ari sa mga taong nangangasiwa sa lugar. Magtala ng lugar at container na mapaglalagyan ng pinaghihiwalayang resiklibong materyales na kumokolekta ng munisipyo o pribadong ahensya. Ikalawa, sabihan ang mga nanahan sa gusali sa mga tungkulin na kanilang dapat gawing batay sa aktong ito. 48. Ang pinagbabawal na akto. Ang sumusunod ay ipinagbabawal sa mga gawain. Una, pagkakalat, pagtatapon, paglalagay ng basura sa publikong lugar katulad ng daan, bangketa, kanal, estero o iwasan at mga katulad ng establishmento. Kalawa, pagsasagawa ng mga aktibidad o operasyong pangongolekta o paglilipat ng mga kagamitan na lumalabag sa sanidad at mga iba pang kaligiran or permit. Tatlo, madalas na pagsusunog ng mga solid waste. Ika-4, pagpapahintulot sa koleksyon ng mga hindi na paghihiwalay ng mga basura. Pang-5, suffocating o pananahan sa mga basura or landfills. Pang-6, bukas na tapunan ng mga basurang pagtatapon ng mga nabubulok o biodegradable at hindi nabubulok or non-biodegradable na material sa lugar na madalas na dinadaanan ng mga baha. Pang-6, hindi autorisadong pagtatanggal ng resiklabong materials sa daan upang kolektahan ng mga otorisang tao. Pang-8, ang paghahalo ng mga separated recyclable materials sa ibang solidong basurahan o solid waste na kahit na anong sasakyang kahon, lalagyan na ginagamit sa koleksyon o pagtatapon ng solid waste. Pang-9, pagtatag ng operasyon ng bukas na basurahan or open dams na pinagbabawal ng aktong ito o pagsasara ng naturang basurahan or dams na may paglabag sa mga Section 37. 10, paggawa ng distribusyon o paggamit ng mga hindi makalikasang balutan ng materyales. 11, impormasyon ng produktong nababalutan ng mga hindi makalikasang materials. 12, importasyon ng mga toxic na basura na ipinalabas ng recyclable na may recyclable na nilalaman. 13, transposisyon at pagtatapon ng basurang kinokolekta sa domestic, industrial at institutional na mga basura sa mga lugar na bukod sa lugar na dapat ng pinagtapunan nito. 14, paghahanda ng mga lugar, construction, pagpalawag ng operasyon ng pamamahala ng mga basura na hindi umaalinsunod sa mga kahingian ng ahensya batay sa PD 5086 at mga plano ng LGU. 15, construction ng establishmento sa loob ng 200 metro mula sa bukas na basurahan or open dams sa sanitary landfill. At ikahuli, construction o operasyon ng landfills o ng kahit na anong posibilidad ng pagtatapon ng basurang reservoir o ng tubig sa ilalim ng lupa or watershed area at ng anumang bahagi nito. Yun ang mga segregation, mga basura. Sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman. Tunay nga ito'y biyaya ng kalikasan na tumutugon sa walang katapusang pangangailangan.
Ngunit sa kabila ng pakikinabang na nakukuha natin dito, patuloy at mabilis itong nasisira o nauubos dahil sa mapang-abusong paggamit natin dito. Ako nga pala si Genesis Tazona at ang tatalakayin ko ngayon ay ang suliraning pangkapaligiran, ang pagbabago ng klima o climate change at ang pagkaubos ng likas na yaman. Ang pagbabago ng klima ay isinisisi sa pagtaas ng greenhouse gases na siyang nagpapainit sa mundo. Sinasabing nagdudulot ito ng mga sakuna katulad ng baha at tagtuyot na dahilan ng kamatayan at sakit ng tao. At may mga itinuturong dahilan sa pagbabago ng klima sa mundo at ito ay ang mga sumusunod. Una, likas na pagbabago. Ito ang sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, pag-ikot ng mundo at sa init na nagmula sa ilalim ng lupa na naging dahilan ng pagtaas ng temperatura na nakabalot sa mundo. Pangalawa, greenhouse gases. Karaniwang sanhi nito ay ang paggamit ng mga kemikal ng mga produktong ginagamit ng tao, pagbuga ng carbon dioxide ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina, paglapastangan sa mga puno na siyang pananggalang ng carbon dioxide at iba pa. Ang climate change ay isang malaking banta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito'y isang kontemporaryong pandaigdigang suliranin sa kapaligiran at ito'y naramdaman sa kalagitnaan ng ika-20 siklo na hanggang ngayon ay nagdudulot ng malawakang epekto sa anumang panig ng mundo. Ang climate change ay maaring natural na pangyayari o kaya naman napapalala o napapabilis ito ng tao. Ngunit ang bawat tao ay may magagawa upang mapababa ang peligro ng climate change. Paalala, hindi sapat ang maging mulat. Dapat mapanuri at mapagtugon sa paglutas ng suliranin. Sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman. Kaya naman, napakaraming kapakinabangan ang mga Pilipinong nakukuha mula dito. Marami tayong mamamayan na kumikita ng direkta mula sa paggamit ng likas na yaman, tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ang likas na yaman din ang pinagmumula ng hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto sa iba't ibang paggawaan o pabrika. Ngunit patuloy pa rin itong nasisira. Ang pagkasira ng kalikasan ay hindi lamang masisisi sa mga kapitalista, sapagkat maging ang taong bayan din ay may kinalaman o partisipasyon dito. Ang individual na pagkakaingin na walang inisyatibo na palitan kung anuman ang masira sa kalikasan ay isang salik na may tuturing na pagkasira ng kalikasan. Ay salik ding maituturing sa pagkasira ng kalikasan. Ang paggamit ng dinamita at kemikal na panglason upang makapanghuli ng isda sa karagatan para magkaroon ng higit na huli ay mga gawain dapat tutukan at pagtuunan ng pansin sapagkat may malaki itong epekto sa ating kalikasan. Bunga ng mga pananamantalang ito ay ang mga sumusunod. Madalas at higit na mapamuksang ulan, pagbaha, pagguho ng putik at lupa, pagkasira ng ozone layer at marami pang iba. Naway meron kayong natutunan sa ating talakayan. Paalam! Hanggang sa susunod muli! Araw na ito, ang aking tatalakayin ay patungkol sa kahirapan. Ano nga ba ang kahirapan? Tayong lahat alam kung ano ang salitang kahirapan dahil sa panahon natin ngayon ay nagtataasan na ang mga bilihin kaya nahihirapan na ang iba. Ang kahirapan ay isang sakit sa lipunan na kung saan hanggang sa kasalukuyan ito hindi nalulunasan. Inilalarawan ng kahirapan ang kawalan ng materyales o salapi upang magkaroon ng maayos at kaiga-iga na pamumuhay.
Ang kahirapan ay maaaring tingnan sa dalawang kategorya. Ito ang tinutukoy ng ganap na kahirapan ang mga sitwasyon na ang isang individual ay na pagkakaitan ng mga payak o basikong pangangailangan, pantao katulad na maiinom na tubig, maayos na kasuotan, maginhawang tirahan, pangangalagang pangkalusugan. Ang relatibong kahirapan ay inilalarawan ng sitwasyon o pagkakataong ang tao ay may di sapat na salapi kung ihahambing sa ibang tao sa kapaligiran. Ang mga napagkukunan o supply at naapektuhan ng mga balakid ay lantarang pagnanakaw o korupsyon sa gobyerno. Mga hindi makatwirang kondisyong nagpapautang ng gobyerno at marami pang iba. Dalawa ang teorya na nag-uugnay sa kahirapan. Ito ang individualistikong at ang struktural. Sa individualistikong pananaw, ang kahirapan ay isinisisi sa individual na kakayahan na pagbangon katulad ng katamaran. Ang katamaran ay sanhi rin ng kahirapan dahil mas pinaiiran ang katamaran kaysa pagsusumikap na mabuhay sa pang-araw-araw. Pangalawa, ang kawalan ng sapat ng edukasyon. Dito sa Pilipinas, marami ang nagdurusa sa kahirapan dahil sa bawat trabaho na ina-applyan natin, marami ang tumitingin sa background or educational background ng isang tao. Nakatapos ba ito o hindi? Dito hinuhusgahan ang ating kakayahan kung nakatapos ba tayo o hindi. Pangatlo, ang kamangmangan o walang alam sa paligid o sa nangyayari sa kanya. In short, kabubuhan. Pang-apat, mababang pagtingin sa sarili o in English, low self-esteem. Walang kumpiyansa sa sarili kung makakaya ba niya ang isang bagay na gawin. Dahil dito, nahihiya siyang gawin kung ano ang gustong niya mapatunayan sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya. Sa pananaw na ang kahirapan ay isang istrukturang panlipunan, nakikita ng tao na ang kanilang pagkakasadlak sa kahirapan ay bunsod ng sistemang pang-ekonomiya na lalong pinaiigting ng kakulangan sa kanilang kita dahil sa pagiging dinamiko ng bawat individual. Hindi nila pinagkikibit-balikat lamang ang kahirapan bagkus mahanap sila ng paraan upang makaahon sa madilim na kinasasadlakan. Kaugnay ng kahirapan ay mga inisyatibo na pamahalaan upang bigyan ito ng lunas o pansamantalang solusyon. Ito ay mga epektibong pamamaraan ng pamahalaan upang mabigyan ng lunas o pansamantalang solusyon. Una narito ang conditional cash transfer, kung saan ginagamit hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo upang makatulong upang maibsan pansamantala ang kahirapan. Pangalawa, ang Female Secondary School Assistance Project, kung saan ginagamit mula noong 1994. Isang programang conditional cash transfer sa kondisyon na ang mga babae ay mananatiling dalaga kapalit ng tuition at stipends or safety nets and transfer (CCT). Pangatlo, ang Bolsa Familia. Ang Brazil ay gumagamit ng Bolsa Familia o dating Bolsa Escola simula pa noong 1990 at pinalawak pa noong 2001 at 2002 na mahagi ng buwanang kabayaran sa lapi sa mga mahirap na sambayanan kung ang kanilang mga anak ay nasa pagitan ng 6 hanggang 15 taong gulang ay naka-enroll on ang kanilang higit na nakakabatang kapatid, 6 na taon pang baba ay tumatanggap ng bakuna, gewe at kasot. Ang Chile Solidario. Sa Chile naman ay tinatawag ito na Chile Solidario na sinimulan gamitin noong 2002. Bawat pamilya na nais makinabang sa programang ito ay kailangang pumirma sa kasunduan upang matugunan ang 53 kondisyon na makakapagpatunay ng kanilang labis na kahirapan kapalit ng kasunduan ay ang pagbibigay sa kanila ng pamahalaan ng psychosocial support, protection bonds, subdivisionary salapi at prioridad para sa mga programang may kaugnay sa pagpaunlad ng
pagpapaunlad ng kasanayan, hanap buhay, seguridad, panlipunan. Sa artikulo naman ni Dr. Bartelfield na isinalay ni Vital III Dionisio, kanyang inisa-isa ang 5 malalaking sangkap ng kahirapan na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, kawalan ng kaalaman. Pangalawa, sakit. Pangatlo, kawalang pagpapahalaga. Pang-apat, hindi mapagkakatiwalaan. At pang-5, pagiging palasa. Sa kabuuan, kanyang sinabi na ang 5 nabanggit na sangkap ay nagpapaalala sa pangalawang mga kabuuan. Kanyang sinabi na ang 5 nabanggit na sangkap ay nagpapaalala sa pangalawang mga sangkap ng kahirapan, katulad ng kawalan ng palengke o lugar na mapagnenegosyohan, kawalan ng mabuting infrastruktura, trabaho, may tamang pasahod. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Geraldine Hinabe. Ngayon ay tatalakayin ko naman ay ang patungkol sa malnutrition. Ano nga ba ang malnutrition? Ano nga ba ang mga epekto at bunga nito? Ngayon, atin itong tutunghayan at alamin sa talakayan natin sa araw na ito. Ang malnutrition ay isa sa mga pangunahing problema na hinaharap ng ating bansa. Ito yung bunga ng kawalan ng sustansya sa pagkain na kinakain ng mga tao sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay. Dala na rin yung kahirapan na kanilang nararanasan. Dagdag dito ay yung kawalan ng sapat na kaalaman ng tao sa kahalagahan ng nutrisyon sa kanilang kalusugan. May mga pamahalaan pa rin na nakapagsagawa ng mga inisyatibo o mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman ng tao sa nutrisyon. Nakapagsagawa rin yung mga pamahalaan sa kani-kanilang mga barangay ng tinatawag na feeding program upang makatulong sa pagpapababa ng kaso ng malnutrisyon sa kanilang lugar. Ayon sa artikulo na lumalabas sa pag-aaral ng ilang respetadong institusyon ng mataas na antas ng pamahalaan na ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas ay nagkakaroon ng mga salik na nakakaapekto kung bakit ang mga masustansyang pagkain kagaya ng prutas at gulay na kailangan ng isang pamilya na kinakain ay hindi sapat. Naging salik din na nakakaapekto ang pagtaas ng bilihin sa palengke. Dagdag pa dito ang panganib na nakaamba sa mga biktima o kalamidad na sila ay maging biktima ng malnutrisyon. Sa mga malnourished na mga tao ay mabagal ang kanilang pagtangkad at mahina rin silang kumain. Madalas rin silang nakararanas ng pagsakit ng tiyan. Magiging matamlay sila or irritable at madalas silang magkasakit. Mababa ang kanilang mga timbang, kagutuman at malnutrisyon. Ito yung pinakababahalang banta sa kalusugang pandaigdig. Samantalang malnutrisyon naman ang may pinakaambag sa kamatayan ng mga bata na makikita sa kalahati ng lahat ng kaso batay sa ulat ng World Health Organization or WHO. Ngayon ay dadako naman tayo sa usaping pangkalusugan. Okay, ano yung HIV? Para sa inyo, ano yung HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isa sa mga pangunahing usapin sa larangan ng kalusugan. Ito ay isang kondisyon o sanhi ng impeksyon ng Human Immunodeficiency Virus. Ang taong may impeksyon nito ay maaaring walang makikitang sintomas, maliban na lang sa simpleng mga trangkaso. Habang patuloy na kumakalat ang impeksyon, mas lalong sinasalakay nito ang immune system ng isang tao at lalong nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng karaniwang impeksyon, katulad ng tuberculosis, opportunistic infections, at tumor na bihirang dumadapo sa isang tao na may maayos na immune system. Tinatawag na AIDS
acquired immunodeficiency syndrome, ang impeksyon sa pinakahuling estado nito. Nakukuha ang HIV sa alinmang sumusunod na gawain. Pakikipagtalik ng walang proteksyon sa anal o oral. Kailangan kapag makikipagtalik ay dapat mayroon kayong proteksyon upang ligtas kayo sa HIV. Kontaminadong paraan ng pagsasali ng dugo. Hypodermic na karayom, hindi tayo dapat padalos-dalos kapag gusto natin mapasali ng dugo. Dahil mayroon itong tsansa kapag hindi natin alam yung isang tao ay may HIV. Mula sa ina tungo sa panahon ng pagbubuntis ng ina. So, maaaring kapag ang isang ina ay mayroong HIV, magkakaroon ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapasuso sa kanya. Ang mga sumusunod na likido na nanggagaling sa katawan ng tao ay nakakatulong sa pagsasali ng HIV tungo sa ibang individual kagaya ng laway at luha. Hindi ito na nakakapag-transfer ng HIV sa tao, ang luha at laway. At meron ding paraan upang maiwasan sa pamamagitan ng sumusunod sa pamamaraan na ligtas na pakikipagtalik. Dapat ay merong proteksyon upang maiwasan. At mga programa sa pagpapalitan ng karayom, hindi na pwedeng gamitin. At magkakaroon ng mga programa sa pagpapalitan ng karayom. Kapag nagamit na yung karayom sa ibang individual, ay dapat hindi na itong gamitin muli. At paggamot. Ordinaryong pakikipag-usap lamang. Controversial din ang sakit na ito sa posisyon ng simbahan. Natutulan ang paggamit ng mga kondom bilang proteksyon sa pakikipagtalik. Ngayon, narito ako upang talakayin kung ano ang sakit na dengue. Ano nga ba ang sakit na dengue? Ang sakit na dengue ay nanggaling sa virus na dengue na dala ng kagat na lamok sa isang tropikong bansa na katulad ng Pilipinas. May mga apat tayong sintomas sa sakit na dengue. Nakaraniwang makikita simula 3 hanggang 4 na araw matapos ang infeksyon. Una, ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng lamat at mga kasukasuan. Kapag tayo ay nakaranas ng mga sintomas na ito, dapat tayo ay kumonsulta agad sa malapit na center upang malaman natin kung ano talaga ang ating kalagayan. Sabi ng iba, ang sakit daw na dengue ay maaaring gumaling sa loob ng 2 hanggang 7 araw, subalit may mga pagkakataon na ang kasong ito ay nauwi sa nakakamatay na lagnat na dengue hemorrhagic na nagre-resulta ng pagdurugo, pagbaba ng platelet ng dugo at pag-awas ng blood plasma ng dengue o dengue shock syndrome na kung saan ay maaaring nagdudulot ng napakapanganib na low blood pressure. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, dadako naman tayo sa usaping pabahay. Ang kawalan ng maayos na tahanang masisilungan sa isang pamilya ay isang suliranin na matagal na kinakaharap sa buong mundo. Sumasailalim at makuha ng kahirapan na hindi madaling masusulusunan dahil sa maraming kadahilanan katulad ng kawalan ng inisyatibo buhat sa pamahalaan. Kawalan ng disiplina sa bahagi ng mga mararita na magsagawa ng paraan upang maiahon ang kanilang mga sali sa totoong kahirapan. Bilang mag-aaral, dapat natin isaisip ang ating mga hakbang sa gagawin upang maiwasan ang ganitong problema sa buhay. Maraming bagay na dapat pahalagahan para maayos ang pamumuhay. May mga pangunahing pangangailangan para mabuhay na marangal. Una, malinis na tubig. Pangalawa, kuryente. At panghuli, distansya o lapit sa lugar kung saan tayo naghahanap buhay. Tinalakay sa ulat ni Moratello 2017 ang pagtingin ng chairman ng House Committee on Housing and Urban Development sa kahalagahan ng pagsangguni sa mga benepisyaryo sa proyektong pabahay at ng gobyerno upang malaman ang mga tumutugon
sa mga pangangailangan at panlasa ng mga ito. Ang konsultasyon o pagsangguni na mahalaga upang hindi masayang ang mga paglalaanan ng pondo ng pamahalaan sa mga proyekto kanilang ginagawa. Ayon kay Benetes, sa ulat pa rin ni Moratelio, ang balakin ng Kongreso na higpitan ang mga pagsasakatuparan ng kanilang oversight na tungkol upang masigurado na hindi nauuwi sa wala ang pondong nilalaan sa pabahay sa ilalim ng pambansang pondo o national budget. Ang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga inisyatibong pabahay ng pamahalaan ay National Housing Authority. Ito ay binubuo noong ika-31 ng Hulyo 1975. Sa ilalim ng jurisdikasyon ng pamahalaan, itinatag ang National Housing Authority bilang pamamayari ng pamahalaan at kontroladong korporasyon sa ilalim ng Housing and Urban Development Coordination Council bilang kabit na ahensya. Kaya sa panahon ngayon, mas marami na ang nakikinabang sa programa sa ating pamahalaan. Kaya dapat tayo ay magtulungan at suportahan ang isa't isa para din ito sa ikakabuti at ikakaunlad sa ating bayan.